namamatay, naglilingkod sa Diyos. May nadala ka na ba para sa Kanya? Subukan mo na bang magsakripisyo ng oras mo para sa gawain niya? O naging parte ka na ba ng ministeryo? Kapatid, kung nakikita, ito ang oras na hindi tayo pinapalalahanan ng hanggang wala pa yung pagbabalik niya, magpagamit-gamit tayo sa gawain niya. At gawin kung ano yung kalooban. Embrace our faith. Itong salitang to, madaling sabihin pero mahirap gawin. Amen. Gawin ng puso mo, pero kadalasan naligaya. Kung masaya ka dito, pero halos kalimutan mo na si Kristo. Kapatid, pagtaas ng pananampalataya ang hayaan yan. Huwag naman nating hayaan na malabo tayo ng yung halos pusin pa yung oras at sa pagkikidolo ng sino. Kapatid, tandaan na ang mundo ay aagawin ng Kristo. Hindi hahayaan na ikaw ay lalo ulit. Pag pinili mo si Kristo sa puso mo, asahan mo sa lamang ikaw ay mananalo. Pagsubok. Kadalasan sa usapang pagsubok tayo na ng Kristo. Minsan gagamitin ang pamilya mo, maging kaibigan, kapatiran mo, maging iyang emosyon mo, para mawala sa piling ng Kristo. Pero kapatid, kung usapang pagkas ng pananampalataya ang ipapaingat mo, tiyak na sa bawat hamon at pagsubok na kinakaharap mo, ikaw ay mananalo na kasama si Kristo. Amen. Minsan sa buhay, pag sinubo ka, pakiramdam na nakakasak ka na. Kung akala natin hindi natin kaya. Pero tandaan na palagi tayong may Diyos na kasama. Kahit kailan, hindi tayo ipababayaan. At Deuteronomy 31:6, kayo magpalakas at magpatapang. Huwag kayong matakot na maglibot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang mayaw kasama mo. Hindi ka niya iiwan, ipababayaan mo. Basta magtiwala lamang tayo sa Kanya. Sa gitna ng laban, tumawag ka lang sa ngalan niya, at asahan mong pakinggan ka niya. Tandaan kapatid, na sa pagsubok, tayo pinapalakas ng Ama. Kaya sa tuwing makakaramdam tayo ng problema, magpasalamat tayo sa Kanya. Dahil gusto niya na mas tumibay at tumakas ka. Pag nakaramdam ng pangihina, hindi ibig sabihin yun mawala ka. Bagkus mas maging matibay tayo sa Kanya, kaakibat nito ang panalangin na kahit anong mangyari, huwag tayong mamulasi. Gawin natin ang lahat para sa Panginoon, mas maging gagamit-gamit sa ministeryo pinagkaloob niya. Kung may talento ka, ipagamit mo sa Kanya. Kung kaya mo yung bagay na to, basta sa ikatulad ng pangalan niya, gawin ang puso para sa Kanya. Kahit na sa'yo walang nakakakita, kapatid, okay lang naman kahit mag-work inside ka o hindi. Basta hindi ka mawala sa gawain niya. Sa tuwing may pagkayos, yaman ka. Sa tuwing may gawain, ka sa araw ng linggo, dapat ka sa templo ng Ama. Hindi ka malapapansin ng iba. Tandaan na ang Diyos ay palagi ka sa kapagkain. So, Colossians 3:23, and whatsoever you do it heartily as to the Lord, and that unto God. Halina't magsayangin ng panahon, hanggat may oras mas maging matapat sa Panginoon at magpagamit sa gawain niya, magdala ng kaluluwa para sa Kanya at higit sa lahat, maging parte ng ministeryong pinagkaloob niya. Halina't mas taasan ang pananampalataya, dahil tayo ay Kristiyano na inalingkulan sa buhay ni Kristo. Increase our faith, kapatid. On Luke 17:5, an apostle said unto the Lord, increase our faith. Huwag nating hayaan na patuloy tayo magbuwasan, bagkus tayo kumilos at ihayag ang salita ni Kristo upang marami pang tao ang maligtas at higit sa lahat, maging parte ng ministeryo niya. At para po sa bisita ng dilito, halina't huwag magdalawang isip at tanggapin sa Yesu Kristo at sumunod sa tubig ng bautismo. Dahil sa minamahal ko pa rin God's love for us. On John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Isang malaking pribileyo ang hindi ako nagpayo dito sa Panginoon walang sa inyo.
kailangan makakawala. Dahil ipapaksa. Muli, kung abang wala si May, nasa inyong harapan, muli po ng Diyos upang ihanaw na rin po ang kanyang kapatid.